na si Elias, yung kanyang espiritu sumama kay Juan Bautista nung nangangaral si Juan Bautista. Basahin po natin ang 1:15 hanggang 16 ng Lucas, kapatid na Daniel. Sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. At marami sa mga anak ni Israel ay papagbabaliking loob niya sa Panginoon na kanilang Diyos. At siya'y lalakad sa unahan ng kanyang mukha na may espiritu at kapangyarihan ni Elias upang papagbaliking loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak at ang mga suwail ay magsilakad sa karunungan ng mga matuwid upang ipaglaan ang Panginoon ng isang bayang nahahanda. Po, sabi kapatid, tama yung sabi nyo, yung pong espiritu ni Elias sumama kay Juan Bautista. Yun po ay paraan ng Diyos. Ang espiritu po ng mga propeta tumutulong sa mga propeta. Pero hindi po sa lahat ng tao. Ang mga propeta ng Diyos may espiritu na tumutulong sa isa't isa. Tinutulungan ng espiritu ni Propeta Moises ang espiritu ni Propeta Jeremias, ang espiritu ng mga iba pang propeta. Magkakaugnay po yan eh. Pwedeng kasangkapanin ng Diyos na ang isang propeta tumulong sa kapwa propeta sa pamamaraan ng espiritu. Basahin po natin ang 14:32 ng unang Korinto, kapatid. At ang mga espiritu ng mga propeta ay nasasakupan ng mga propeta. Yung espiritu ng mga propeta, nasasakupan yan ng mga propeta. So, yung mga propeta, may pagkakaintindihan yan. Hindi nagkakalaban-laban yan. Kaya ang sabi ni Pablo sa Korinto sa 14:37, Kung iniisip ni numan na siya'y propeta o ayon sa espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. kaya kung ang sino man sa Korinto, nag-iisip propeta siya, dapat kilalanin niya yung sinusulat ni Pablo. Pag hindi mo kinilala yung sulat ni Pablo, hindi ka propeta, kasi propeta rin si Pablo eh. Ang propeta kumikilala sa kapwa propeta, kagaya ni Elias, na sinamahan ang propeta naman na si Juan Bautista. Kasi propeta rin po yun eh. Ganun po ang mga propeta. Ang espiritu ng isang propeta pwedeng mag-guide o mag-giya, tumulong sa kapwa propeta. Halimbawa, sa ating panahon may tunay na propeta, ang espiritu ng mga propeta, nasasakop siya nung espiritu ng mga propeta, yung propeta sa ating panahon. Magsasalita siya, hindi kalaban ng mga naunang propeta ng Diyos, kagaya ni Apostol Pablo. Ang ibig ko pong sabihin, kapatid, mga propeta ito. Ngayon, kung ang iniisip mo po, kapatid na Rolando, pag namatay ka, babalik ka, dahil tutulungan mo yung ibang propeta, eh kung ikaw po'y propeta, posible yon. Pero kung hindi ka po propeta, ang mga espiritu ng mga hindi naman propeta, nagpapahinga po yon habang hinihintay ang paghuhukom. Basahin natin ang Apokalipsis 6:9. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumaka nila. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, Hanggang kailan,
O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal, at sa kanila'y sinabi na mangagpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatay namang gaya nila. Alam mo po kapatid na Rolando, pag ang isang tao ay isang lingkod ng Diyos, ang sinasabi ko po yung lingkod ng Diyos, yung taong sumusunod sa Diyos sa buhay niya, yun po, pag namatay, kung hindi naman siya propeta, pinagpapahinga ng Diyos yun. Kagaya nung nakita ni Juan doon sa langit, nasakita niya sa ilalim ng altar sa langit, yung kaluluwa ng mga taong mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa kanilang patutuong sumasa kanila. Sila'y nagpapahinga ron. Sabi, magpahinga kayo. Sabi diyan. Ang katunayan, yung mga taong ordinaryong hindi naman mga propeta ay pinagpapahinga ng Diyos yun. 14:12 ng Apokalipsis hanggang 13. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya ni Jesus. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Ayun. Mga lingkod ng Diyos na tapat, kapatid na Rolando, pagka namatay yun, pinagpapahinga muna yon. Naghihintay nung araw ng pagkabuhay na mag-uli at ng paghuhukom. Ayun. Ayon sa Biblia po, nagpapahinga sila. Ngayon, yung mga propeta, kung gusto ng Diyos na yung espiritu nila, suguin. Kagaya nung matagal nang patay si Elias, nung nangangaral si Juan Bautista, sinugo niya sa unahan ni Juan Bautista yung espiritu at saka yung kapangyarihan ni Elias, magagawa naman ng Diyos yun. Kasi nasa kanya ang espiritu ng lahat ng tao. Nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Pero kung gusto kanyang pagpahingahin, pahinga ka muna habang naghihintay ka ng paghuhukom. Ngayon, tungkol po sa iyo kapatid, ang sagot ko ganito, hindi po kita kilala kapatid na Rolando. Pero kung ikaw ay taong mabait sa Diyos, pagka namatay ang tao, yung espiritu ng taong matuwid, pumupunta sa langit, naghihintay doon ng paghuhukom. Naghihintay doon ng tinatawag nating pagkabuhay na mag-uli. Basahin po natin ang 12:23 ng Ebreo. Ganito nakasulat. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Yung mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal, nasa langit po yun Naghihintay yun ng pagkabuhay na mag-uli, nung tinatawag na resurrection. Habang naghihintay sila, nandun sila sa langit. Yung espiritu at saka yung kaluluwa nila, nandun nagpapahinga sa ilalim ng altar ng Diyos doon. Yan po ang nangyayari sa mga taong namatay na mga ordinaryong tao na sumusunod sa Diyos. Bukod naman yung sa mga propeta na kahit anong oras pwede namang suguin ng Diyos yung espiritu ng propeta gaya ng espiritu ni Elias. Ayun po. Ngayon, hindi ko alam kapatid kung saan ka pupunta. Ayoko namang hatulan ka na
kung saan ka pupunta. Dahil unang-una, hindi kita po kilala. Wala akong karapatang humatol sa iyo. Pero isa lang po ang natitiyak ko. Dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Isang taong matuwid, ang espiritu niya pag namatay, pupunta sa langit. Magpapahinga, maghihintay ng paghukom. Pag ang tao naman po ay rebelde, yung espiritu niya pag namatay siya, pupunta dun sa bilangguan kung saan ibinibilanggo ang mga rebelde, ang mga hindi sumusunod sa Diyos para maghintay din ng paghuhukom. Basahin natin ang unang Pedro 3:18 hanggang 19. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Na iyan din ang kaniyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Na ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang Makikita mo, inihahanda ang kapatid na daon. Rolando, ang sabi ng Apostol Pedro, yun ikang mga espiritong nasa bilangguan, pinuntahan ni Kristo nung mamatay siya sa laman. Yung mga espiritong nasa bilangguan na yon, na nakabilanggo, yun yung mga swail nung unang panahon. Ibig sabihin, yung mga tao palang swail, ang espiritu pala nila, binibilanggo ng Diyos. Yun namang mga taong sakdal at matutuwid, ang espiritu nila pag namatay, nandoon sa itaas sa langit, nandoon sa ilalim ng altar, nagpapahinga. Naintindihan mo po ibig kong sabihin, kapatid na Rolando? Opo, salamat po. Pwede po ba isang tanong? Po, sige po kapatid. Dahil kasi po, nagustuhan ko yung mga sagot niyo sa akin. Dahil kasi po, hindi sa pagmamalaki po, yan po tinatanong ko sa iba, pero hindi nila masagot. Hindi po ba dapat yung pinagbabawal na kanin yun, na puno ng buhay, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil kasi po, yun ay puno ng buhay. Yung isa po, puno ng mamamatay. Salamat po, Kaede. Salamat din kapatid na Rolando, no? Siguro mas matanda naman ako sa iyo kaya di na kita masyadong pupupuin. Didiretsuin ko, sagot ko sa iyo kapatid, ano? Ganito yon, yung pong puno ng buhay, hindi po ipinagbabawal na kainin yon. Actually, kaya inilagay ng Diyos yun dun sa halamanan ng Eden para kainin nila Adan. Kaya lang nauna nilang kinain yung puno ng pagkakilala ng mabuti't masama. Dahil may nag-introduce sa kanila yung serpiente na sinasabi mo na yun nga ang diablo. Kaya nauna tuloy yun. Ngayon, kung nagkasala na sila, meron na silang impurity sa katawan, meron na silang kasalanan, ayaw na ng Diyos sa kanilang makakain pa ng puno ng buhay kasi mawawala na sila ng kamatayan, mabubuhay na sila na meron silang habang panahon daladalang kasalanan. Hindi pinagbabawal ng Diyos yun, yung puno ng kahoy ng buhay. Dapat nga makain natin yon, gaya nung sabi mo, tama ka roon kapatid. Kaya lang, yon dapat kainin ng walang kasalanan na si Eva at si Adan. Kaso nagkasala na sila, kaya pinagwardyahan ng Diyos yun. Kasi pagka meron ka ng kasalanan, meron ka ng dungis ng pagkatao, meron ka ng impurity, ang mangyayari sa'yo, mabubuhay ka forever with impurity. Kaya kailangan munang matubos ang kasalanan. Kaya po sinugo si Kristo bandang huli para tubusin ang kasalanan. At si Kristo po, nagtuturo siya ng ibang punong kahoy ng buhay. Pakinggan mo po ito kapatid na Rolando, ano? Yung punong kahoy ng buhay sa Eden, literal po yon. May talagang puno, may bunga.
Pero nagtuturo po ang Diyos ngayon sa atin, hindi ng literal na puno ng buhay. Kasi yung literal na punong kahoy ng buhay, yun po ay nasira na, wala na yun doon. Kung matatandaan mo, nagkaroon ng dilubyo sa panahon ni Noe. Nawala na pati ang halamanan ng Eden. Nawala na po yun. Ngayon, ang Diyos nagturo sa Biblia ng panibagong punong kahoy ng buhay. Ito po ang sinasabi sa 3:13 ng Kawikaan at 18. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kanya at mapalad ang bawat isa na nangamamalagi sa kanya. Isang sinasabi sa Biblia na ibang klase ng punong kahoy ng buhay. Hindi na po punong kahoy na literal, kundi tao. Tao na may karunungan ng Diyos. Ang sabi ng Kawikaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan. Dahil dun sa karunungan at dun sa kaunawaan na kanyang nasumpungan, siya ay kinukonsidera ng Biblia na punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kanya at mapalad ang bawat isa na nangamamalagi sa kanya. Ang tao po pala pwedeng tawaging punong kahoy ng buhay kung ang tao ay may karunungan. Basahin natin ang 15:3 ng Kawikaan. Diyan. Bilang 15:4. Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay, ngunit ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa. Sabi ng Biblia, ng salita ng Diyos, ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay. Ang sabi sa English, a wholesome tongue is a tree of life. La lengua sana es árbol de vida. Ang sabi sa Biblia. La sana lengua es árbol de vida. Ang punong kahoy po ng buhay na available sa ating panahon ay tao. Pwedeng tawaging punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kanya. Bakit? Dahil doon sa karunungan. Yun pong kasing karunungan, buhay yun eh. Tandaan mo po kapatid na Rolando, ang karunungan ng Diyos, buhay yan, buhay. Sabi ng karunungan, doon sa 8 ng Kawikaan, ang nakakasumpong sa akin ay nakakasumpong ng buhay. Bakit po? Ang karunungan ay buhay. Kaya ang taong may karunungan ng Diyos, matatawag pong punong kahoy ng buhay. Ang isang propeta, ang isang mangangaral, natatawag po yung puno ayon sa Biblia. Basahin natin ang 7 versikulo 15 ng Mateo. Mangag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Gayon din naman, ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Nag-umpisa po ang Kristo sa kanyang diskurso
sa 7, versikulo 15. Mag-ingat ang wika kayo sa mga bulaang mangangaral o propeta. Lumalapit sa inyo may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Sa kanilang mga bunga, yung mga bulaang propeta, makikilala nyo sila. Nakakaputi baga ng mga ubas sa tinikan, ang igos baga mapuputi mo sa dawagan, gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy nagbubunga ng mabuti, datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Kaya ang mangangaral po dalawang klase. Isang bulaang propeta, masamang punong kahoy. Punong kahoy ng kamatayan. Isang mabuting propeta, punong kahoy ng buhay. Kasi namumunga siya ng buhay. Yung karunungan po, buhay yon. Ang mangangaral na sa Diyos, ang propetang sa Diyos, nagtuturo ng karunungan ng Diyos para ikabuhay nating walang hanggan. Yan po ang punong kahoy ng buhay na pwede nating ma-access sa ating panahon, kapatid na Rolando. Maghanap ka po ng tao na may karunungan ng Diyos, doon ka sumama, magsisilbi yun na punong kahoy ng katwiran sa mga nanghahawak sa kanya. Ulitin nga natin ang 3:18 ng Kawikaan, kapatid na Daniel. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kanya, at mapalad ang bawat isa na nangamamalagi sa kanya. Yung tao na may karunungan, tinatawag sa Biblia, punong kahoy ng buhay sa nanghahawak sa kanya dahil dun sa karunungang nasa kanya. Ngayon, kapatid, para dagdag kaalaman, kapatid na Rolando, kasi 78 na pala si kapatid na Rolando, matanda ka po sa akin ng 8 taon. Para dagdag kaalaman, doon po sa langit, sa paraiso, mayroon doong isang puno na ang tawag din ay punong kahoy ng buhay. Basahin natin ang 2:7 ng Apokalipsis. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. May binabanggit na punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ano ba yon? Basahin natin ang Apokalipsis uli, 22:1. At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Sa gitna ng lansangang yaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. Nakita po ni Juan sa vision sa Apokalipsis, kapatid na Rolando, nung ipakita sa kanya ng Diyos yung paraiso, nakita niya yung isang ilog ng tubig ng buhay. Nag-uumpisa yung ilog doon sa trono ng Diyos at ng Kordero. Sa isang tabi ng lansangan, nandoon ang wika, ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. Ang mga dahon ng punong kahoy na yaon ng buhay ay pampagaling sa mga bansa.
So nagpapakita po sa atin ng Diyos ng isang senaryo na sa langit, sa paraiso, sa kaharian ni Kristo, kung saan niya ipinangakong kakasamahin niya yung magnanakaw dun sa krus. Ipagsasama kita sa paraiso, doon pala nandoon ngayon ang isang punong kahoy ng buhay. Hindi po ito tao. Hindi rin ito yung punong kahoy ng buhay kagaya sa Eden na literal na punong kahoy. Ito ay isang punong kahoy na espiritual. Kasi doon po sa paraiso, wala pong materya ron eh. Espiritual lahat yon. Walang papasok doon na bagay materya na naluluma, tumatanda, nabubulok. Wala pong papasok doon. Sabi sa 15:50 ng unang Korinto, ganito po nakasulat, kapatid. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Sabi ni Pablo, yung laman at dugo, hindi makakapasok yun sa kaharian ng Diyos. O yung may kasiraan, magmamana ng walang kasiraan. Kaya po yung may kasiraan, yung bagay na material, gaya ng alam natin ngayon, mga bagay na tumatanda, nag-o-oxidize, nag-a-undergo ng process of oxidation, naluluma, tumatanda, namamatay, walang makakapasok doon sa kaharian ng Diyos. Giving us the idea na ang lahat ng nasa kaharian ng Diyos ay mga bagay na eternal. Alin po yun? 2 Korinto 4:18. Pakinggan nyo. Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Things visible are eternal. Things that are seen are temporal, sabi ni Pablo. Ang nakikita, may katapusan. Ang hindi nakikita, walang hanggan. Kaya yung nandun po sa langit, sa kaharian ng Diyos, sa paraiso, yun po ay mga spiritual things, hindi nakikita. Ang punong kahoy ng buhay doon ay hindi literal na punong kahoy. Kaya sa Biblia po, meron tayong 3 nababasang punong kahoy ng buhay o arbol de vida. Una, yung nasa Eden, na binantayan na ng Diyos, gaya ng sabi ni kapatid na Rolando, hanggang sa nawala na yung halamanan ng Eden. Tapos, sa ating panahon, ang isang punong kahoy ng buhay na ikinukonsidere, yung taong nakasumpong ng karunungan at kaunawaan, umaakto yun na punong kahoy ng buhay sa nanghahawak sa kanya. At ang ikatlo, yung punong kahoy ng buhay na hindi literal, hindi tao, isang espiritual na punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Sana po naunawaan mo, kapatid na Rolando.